Oy, Serge. Kanina ko pa napapansin ang pasulyap-sulyap mo kay Reyes ah. Santos, ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang nga gumawa ng kwento. Nakakaya kay Reyes. Relax ka lang, Sarge. Sus, sanay na ako sa pasmadong bibig ni Santos. At saka alam ko namang hindi akong babaeng tipo mo eh. Gusto mo yung babaeng babae. Sexy at mahabang buhok. Teka, Serge. Tingnan nyo. May babae doon sa una, no? Ayun, nakatalikod, nakapulang bestida. Ang haba ng buhok. Itim na itim. Hanggang bewang, oh. Anong ginagawa niya rito sa gubat? Santos, Reyes, eyes on her. Lapitan natin. Tumingin siya rito, Serge. Wow, napakaganda niya. Para siyang isang diwata. Naranasan mo na bang magsinungaling? Hindi dahil gusto mo, kundi yon ang sa tingin mo ay tama. Paano kung isang araw kailangan mong magsabi ng kasinungalingan para tuparin ang pangako mo sa isang tao? Pero alam mong dapat mong ibunyag ang totoo. Gagawin mo pa ba ang dapat? O pipilitin mong tumupad sa pangako? Sige nga, i-comment nyo sa ibaba ang sagot ninyo. Excited kaming mabasa ito. At kung naiintriga ka kung ano ang pangakong yon, tara net, sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito hanggang dulo. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe sa aming channel. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takipsilim, lalo na sa inyo, Miss Anne. Itago ninyo na lamang po ako sa pangalang Gabriela, hindi ko tunay na pangalan. Isa akong retiradong sundalo, 54 na taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap noong taong 1999 sa isang lugar na itatago na lang natin sa pangalan na Bundok, Kinawa. Hindi ko nababanggitin pa ang totoong pangalan upang maitago ang aking pagkakakilanlan. Hanggat maaari kasi ayokong may makaalam kung sino talaga ako. Nagsimula ang lahat nang maitalaga kami sa isang undercover mission kasama ang aming sarhento na si Primo Carpio at ang isa ko pang kasamahang korporal na si Dindo Santos. Hindi rin nila tunay na mga pangalan. Nagpanggap kaming mga sibilyan upang hanapin at mapasok ang kuta ng mga rebelde matapos naming mabalitaan na may 4 na sundalo ang pinatay sa gitna ng gubat. Wakwak ang tiyan, wala nang laman loob at malinaw sa amin na ang aming mortal na kaaway, ang mga rebelde ang may kagagawan. Ayon sa intel, may isang baryo sa bundok na yon na ginawang kuta nila pero hindi matukoy ang eksaktong lokasyon at yon ang aming misyon. Ang hindi namin alam ay hindi lang basta mga rebelde ang makakasagupa namin, kundi mga nilalang na muntik nang kumitil sa buhay naming tatlo. Sir, huwag tayong basta-basta magtitiwala sa babaeng yan. Posibleng isa siyang asset o kaya pain ng mga rebelde, kaya dapat maging alerto at mag-ingat tayo. Alam ko, Reyes. Kaya galingan natin ang pagpapanggap bilang mga sibilyan. Yes, sir. Pero Serge, masyado naman siyang maganda para maging isang rebelde. Stick to the plan, Santos. Keep a low profile. Maliwanag. Copy, Serge. Kumilos kami na parang normal na mga sibilyan. Dala-dala ang mga backpack sa aming likuran habang papalapit doon sa babae. Malinaw sa amin ang plano. Magtatayo kami ng tent sa gitna ng gubat at magpapanggap ng mga camper. Para may kapanipaniwalang dahilan kung sakaling may makasalubong kaming ibang tao, lalo na kung mga rebelde. Dahil alam naming tatlo na masyadong mainit ang mga mata nila sa mga sundalong kagaya namin. Habang papalapit kami doon sa babae, nakita kong may bit-bit itong maliit na basket. Hindi pa ako sigurado noon kung anong laman ito dahil natatakpan ito ng maitim na tela. Ngumiti yung babae sa amin at medyo ipinagtaka namin yon dahil hindi yon normal. Hindi naman kami magkakakilala para ngitian niya kami. Napansin ko ang kawalang takot sa kanyang mukha at napakunot ang noo ko sa malagkit na titig niya kay Sarhento. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa gubat? Miss, huwag ka matakot sa amin. Mukha lang kaming loko-loko pero hindi kami masasamang tao. Mukha ba ako natatakot sa inyo?
Mukhang hindi naman. Nilapitan ka namin kasi na-curious lang kami kung anong ginagawa ng isang magandang babae dito sa gubat. Nandito ako para kumuha ng mga halamang gamot na ilalaga ko mamaya. Albularya ka? Hindi alata ha? Nagkakamali ka. Hindi ako albularya, no? Sadyang may alam lang ako sa mga halamang gamot dahil tinuruan ako ng nanay ko noon. Para sa lola ko to. May lagnat at ubos siya at wala kaming mapupuntang ospital dito. Simula pa noon, dito na kami umaasa sa mga halamang gamot sa gubat. Tinuruan ako ng nanay ko kung alin ang ligtas at epektibo. Mas kampante ako dahil alam kong nasubukan na to ng mga nauna sa amin. Wow! Hindi ka lang pala maganda. Mapagmahal na apo pa. Ay, bolero pala tong kaibigan nyo? Hindi ah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siya nga pala. Ako si Dindo. At sila naman ang mga kaibigan ko. Si Primo at Gabriela. Ako naman si Delilah. Kayo, anong ginagawa nyo rito sa gubat? Si tagal ko na sa lugar na to, ngayon ko lang kayo nakita. Nandito kami para mag-camping. Nasa una lang ang tent namin. May nagsabi kasi sa amin na maganda raw dito sa bundok Kinawa. Magkakamping kayo dito? Oo, bakit? May problema ba? Naku, hindi naman sa tinatakot ko kayo ha. Pero wala bang nakapagsabi sa inyo na delikadong manatili dito sa gubat pagsapit ng gabi? Hindi kayo pwedeng mag-camping dito. Bakit mo nasabing delikado? Sa tagal kong naninirahan malapit sa bundok, alam na alam ko ang madilim na sikreto ng gubat tuwing gabi. Maraming mababangis na hayop ang naglalabasan para maghanap ng pagkain. At kahit tayong mga tao, kaya nilang kainin. Talaga? Pasensya na ha. Hindi kasi ako basta-basta naniniwala sa kwento-kwento lang eh. May ebidensya bang magpapatunay dyan sa mga sinasabi mo? O sadyang mga paniniwala lang dito ang basehan nyo? Oo, may basehan ako. Dahil sa gubat na to, dito namatay ang nanay at tatay ko. Pinatay sila ng mga walang awang halimaw sa gubat na ito. Nagulat kami pare-pareho noon sa sinabi niya at kita ko sa mga mata niya na seryoso siya noon. Sa lahat ng taong nakakasalamuha ko, ang babaeng yon ang mahirap basahin. Kaya hindi ako sigurado kung nagsisinungaling ba siya sa amin o hindi nung mga sandaling yon. Pero sa pagkakataong yon nakuha niya ang loob ko dahil ulila rin ako. Naranasan ko ang mawalan ng magulang dahil sa isang aksidente noong bata pa lang ako. Kaya naramdaman ko rin ang sakit sa salitang binitiwan niya. Natigil naman ako sa aking pag-iisip nang makarinig kaming lahat ng pag-angil ng mabangis na hayop sa unahan. Kaya nagkatinginan kami sa isa't isa at nakumbinsi kaming totoo nga ang sinasabi niya. Angil yun ang mabangis na hayop ah. Kailangan na nating umalis dito sa gubat bago pa kumagat ang dilim. Palubog ng araw, kaya nagsisimula na sila. Pero wala kaming ibang mapupuntahan. Malayo pang bahay mula rito. Pwede kayo dun sa baryo namin. May bakante kaming kubo doon na pwede niyong tuluyan. Wala kayong dapat ipag-alala. Baryo? May baryo ba sa gubat na ito? Oo, malapit lang naman dito ang baryo namin. Maglalakad lang tayo ng mga 2 kilometro. Makakarating na tayo doon bago pa kumagat ang dilim. Teka, bakit mo kami tinutulungan? Hindi mo pa naman kami kilala ng lubos ah. Tama ka. Kakikilala ko lang sa inyo. Pero panatag naman ang loob ko na mabubuti kayong taong. Kaya hindi kaya ng konsensya ko kung magpapahama kayo rito nang wala man akong ginawa para tulungan kayo. Gagi. Ayun na naman yung pag-angil. Mukhang totoo ang sinasabi ni Delilah. Kailangan na nating sumama sa kanya. Baka bigla-bigla na lang umatake sa atin. Ang mabangis na hayop na yun. Sige na, sumama na kayo sa akin. At kung inaalala niyo ang tent niyo, pwede niyo namang balikan yun bukas ng umaga. Walang magnanakaw rito. Pero maraming mababangis na hayop ang pumapatay ng tao. Sige, sasama kami sa'yo, Delilah. Mabuti naman kung ganon. Tara na, bilisan na natin. Sumunod kayo sa akin. Nakumbinsi nga kami ni Delilah noon na sumama sa baryo nila. Kahit may pag-aalinlangan akong magtiwala sa kanya, mas nangibabaw pa rin ang takot ko nang marinig ko ang pag-angil ng mabangis na hayop sa unahan.
Hindi ko rin masisisi ang sarili ko noon dahil yon ang unang beses na naitalaga ako sa isang jungle mission. Kaya hindi ko pa kabisado ang galawan sa gubat. Nakaasahin lang kami ni Dindo noon sa kampo. Kaya halos pareho pa kaming nag-a-adjust at medyo dinadaga pa ang mga dibdib namin. Nagte-train kami ng mga junior enlisted at nagbabantay ng patrol rotation bago pa namatay ang mga sundalong naunang ipinadala ng general sa bundok na yon. Kaya hindi na ako kumontra sa desisyon ni Sargento. Bukod pa doon, nababasa ko na yung iniisip niya noon base sa reaksyon niya nang marinig ang salitang baryo. Sigurado kung nagdududa siya na baka ang baryong tinutukoy ni Delilah ang target ng aming operasyon. Tansya ko ay mahigit 2 kilometro din ang nilakad namin noon. Dumaan kami sa isang makipot na daang napapalibutan ng matataas na talahiban. Sa unahan, tumambad ang isang malaking puno ng balete na parang bantay ng lugar. Sa paanan naman ito, naroon ang bukana ng baryo. Isang malaking bato na may nakapatong na lumang karatulang may ukit na pangalan ng lugar. Pero halos hindi ko na mabasa dahil burado na ang ilang letra. Nandito na tayo sa baryo namin. Delilah, huwag mo sanang mamasamain ha. Pero baka hindi okay sa pamilya mo na nagsama ka ng mga dayong tulad namin. Oo nga. Baka mamaya niyan, habulin pa kami ng itak ng lolo mo. Ano ba kayo? Huwag kayong mahiya. Tsaka masyado kayong takot sa lolo ko. Mabait ang lolo at lola ko. Pati na rin ang buong baryo. Matutuwa pa nga sila kapag nakita kayo eh. Oh, matutuwa? Oo. Dahil nakagawa ko ng mabuti. Nakatulong ako sa ibang tao. Sigurado akong matutuwa sila kapag nalaman nilang tinulungan ko kayo. Kaya magtiwala kayo sa akin. Tanggap kayo dito sa baryo namin. Minsan lang din kasi may mapadpad na dayo rito sa amin. Salamat, Delilah. Walang anuman, primo. Ano na? Magtitinginan na lang ba kayo dyan? Tara na. Pumasok na tayo sa loob. Parehong nagulat sina Sargento at Delilah at sabay na patingin sa akin nang sabihin ko yon. Medyo matagal kasi silang biglang nagkatitigan nun. Agad akong umiwas ng tingin bago pa magtama ang paningin namin ni Sargento. Pakiramdam ko nun, isa akong bomba na anumang sandali ay sasabog. Kita ko kung paano titigan ni Delilah si Sargento at bilang babae, alam ko ang galawan niya. Kung wala lang talaga kami sa misyon, at kung may karapatan lang akong magselos, kanina ko pa sinita si Delilah. Hindi ko alam, pero bigla akong nakaramdam ng inis sa kanya. Dahil sa asal niya sa harapan ni Sargento kahit na wala naman akong karapatan. Pero bago pa ako madala sa emosyon ko, nabaling agad ang atensyon ko sa paligid. Nabibilang lang ang mga bahay at ang iilan ay nakasara. May mga matatanda naman na halatang natatarantang pumasok sa loob ng kanika nilang mga bahay at nagsara ng pinto. Napaka-weirdo naman. Bakit bigla-bigla silang nagsasara? Akala ko ba welcome kami dito? Parang natatakot yata sila sa amin. Pero bakit naman kaya? Parang may kakaiba sa baryong to. May hindi tama sa mga kilos nila. Hindi ugali ng mga rebeldeng matakot at magtago sa mga sibilyan. Matatapang sila at mapag-usisa. Ayos ka lang ba, Gabriela? Sir, Primo ang itawag mo sa akin. Hindi ka pwedeng madulas, Gabriela. pasensya na, primo. Hindi talaga ako komportable sa baryong to eh. Masamang kutob ko rito. Maging alerto lang tayo. Duda ko kasing ito ang baryong hinahanap natin. Kaya kailangan natin yung kumpirmahin. Lolo! May mga bisita po tayo! Ay ba, sino yung mga kasama mo, Apo? Mga bagong kaibigan ko, Lolo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Dindo. Sila naman po ang mga kaibigan ko, si Primo at si Gabriela. Ako naman si Maldo, ang lolo ni Delilah. Pwede nyo rin akong tawaging lolo. Ayun! Sige po, Lolo.
Napalingon kami pare-pareho noon nang marinig si Delilah at makita ang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng isang munting kubo na gawa sa amakan. Nakasuot siya ng salukot at lumang kupas na polo. Sa tingin ko, nasa 70 anyos pataas na siya base sa katawan, postura at sa kulubot ng kanyang mukha. Tinitigan niya kami ng mabuti, para bang sinusuri. Kaya agad akong umiwas ng tingin dahil hindi ako komportable. Bago lang sa akin ang mga mukha ninyo. Dayo lang po sila rito, Lolo. Nakilala ko sila dun sa gubat at nalaman ko na magkakamping sila doon. Kaya sinabihan ko sila na delikado dun sa pagsapit ng dilim. Wala naman daw po silang ibang mapupuntahan. Kaya niyaya ko po silang sumama dito sa baryo. Ganun ba? Mabuti naman at nilala mo sila rito. Talagang delikado ang gubat sa pagsapit ng gabi. At baka hindi na kayo abutin pa ng bukas. Ano bang klaseng mga mababangis na hayop ang nandun sa gubat? Bakit pati tao kaya nilang kainin? Hindi lang basta mabangis na hayop iyo, kundi mga aswang. Aswang? Totoo bang aswang? Pare-parehas kaming nagulat, pero nanatili akong tahimik sa mga oras na yon dahil mas gusto kong makinig para mag-obserba. Sa tono ng boses ni Lolo Baldo, alam kong hindi biro yung sinasabi niya. Lumaki akong sinasabihan na huwag maniwala agad sa mga ganitong kwento, lalo na at kaming mga sundalo, mga sinanay kaming magtiwala sa lohika at ebidensya. Pero sa narinig kong pag-angil kanina, mahirap ipagkibit balikat ang takot. Hindi man ito itinuturo sa amin, alam kong may mga bagay na mas madaling maramdaman kaysa ipaliwanag. At sa gabing yon, kahit walang ebidensya, may kung anong nagtulak sa akin na maniwala sa sinabi ng matanda. Oo, totoo sila. At sila ang pumatay sa mga magulang ni Delilah. Pasensya na, Delilah. Kung pinaalala pa namin sa'yo ang tungkol doon. Nako, okay lang. Matagal ko nang tinanggap yun. Nakakatakot naman pala ang gubat na yun. Buti na lang talaga sumama tayo dito. Tama lang ang desisyon nyo. Dito wala kayong dapat ikatakot dahil malayo sa gubat ang baryo namin. At isa pa, may patakaran kami dito tuwing gabi. Patakaran? Ano ang patakaran? Bawal ang lumabas sa gabi. Walang dapat kahit sino sa inyo ang magtatangkang gawin yon. Bakit naman o? Oo nga po. Akala ko po ba ligtas dito? Wala rin namang palang pinagkaiba rito eh. Malaki ang pagkakaiba, Iha. Kasi dito, kung nasa loob kayo ng bahay, ligtas kayo. Pero doon sa gubat, saan kayo magtatago kung sugurin kayo ng mga aswangaber? Sa bagay, tama si Lolo. Mas ligtas nga tayo dito kasi may bahay tayong matutuluyan. At hindi naman siguro nakakasira ng bahay ang aswang. Pero yung tent natin, kayang-kaya nilang sirain yun. Oo, Dingdo. Isa pa. Kaya lang naman kami gumawa ng patakaran ay para makasiguro na ligtas ang lahat. Pero wala pa namang napapadpad ng mga aswang dito sa aming baryo. Kaya wala kayong dapat ikatakot. O siya, pumasok na muna kayo sa loob at doon nyo na ipagpatuloy ang usapan. Ako'y pupunta lang sa aking kumpare. Delilah, ikaw na munang bahala sa kanila. Sige, Lolo. Halina kayo. Tuloy kayo sa loob. Ipapakilala ko kayo kay Lola. Pagkaalis ng matanda, agad naman kaming sumunod kay Delilah papasok sa loob. Pagpasok namin, agad kong napansin ang kakaibang amoy sa paligid. Amoy ito ng malansang dugo o patay na daga. Basta mahirap ipaliwanag, kaya't napalunok ako ng laway at pilit kong pinigilang mandiri. Napukaw naman ang aking atensyon nang makita kong isang matandang babaeng nakaupo sa isang lumang tumba-tumba malapit sa hapagkainan. Medyo payat siya, kulubot ang mukha at inuubo. Nakasuot siya ng itim na bestidang may disenyong rosas.
Hindi ko naman siya nakitang nagulat nang makita kami. At para sa akin, kakaiba yon. Dahil para bang alam na niyang darating kami. Lola, may mga bisita po tayo. Mga bisita? Oo, Lola. Mga bago ko po silang kaibigan. Maganda nga po, Lola. Ako si Primo at ang mga kaibigan ko naman po ay sina Dindo at Gabriela. Ay, ako naman si Minda. Tawagin niyo na lang akong Lola. Saan ba kayo nanggaling at may daladala kayong malalaking bagahe sa likod ninyo? Galing pa ho kami sa bayan. Balong kung sana namin mag-camping sa gubat. May nakapagsabi ho kasi sa amin na maganda raw doon. Nagkataon ho na nakita namin si Delilah. Tapos sinabi ho niya na delikado raw magpalipas ang gabi doon dahil maraming mababangis na hayop. May narinig pa ho kaming pag-angil kanina. Kaya napag-isip-isipan ho namin tanggapin ang alok niyang tulong at tumuloy muna rito sa baryo niyo ngayong gabi. Kung okay lang ho sa inyo. Abay, oo naman, iyo. Nakakatuwa ngang isipin na tinulungan kayo ng apo ko. Tama lang ang naging desisyon niyo. Dito, ligtas kayo. Ay, pasensya na kayo sa ubo ko. Okay lang po yan, Lola. Sigurado naman pong gagaling kaagad kayo. Alaga naman po kayo ng apo nyo. Ang sipag nga po niyang maghanap ng mga halamang gamot para sa inyo. Totoo yan, iyo. Kaya napakaswerte ko talaga sa apo kong yan. Sus, si Lola talaga oh. Sige na, maupo na muna kayo. Ibaba niyo muna yung mga bag niyo para makapagpahinga. Maghahanda lang ako ng makakain niyo. Huwag ka na mag-abala pa, Delilah. Ayos na kami. Marami rin kasi kaming dalang baong pagkain sa bag. Sayang lang kung hindi namin uubusin at baka mapanis pa kinabukasan. Ang kailangan lang talaga namin ay matutulugan ngayong gabi. Di ba mga pre? Oo, huwag ka na mag-abala pa, Delilah. Sige, ihahatid ko na lang kayo sa tutuluyan yung kubo para makapagpahinga na kayo. Ay, mabuti pa nga, apo. Maraming salamat po, Lola. Sige ho, tutuloy na ho kami. Salamat po ulit, Lola. Pagaling po kayo. Walang anuman. Hindi na ako umimik noon. At sa totoo lang, wala pa rin akong ganap na tiwala kay Delilah o kahit sa lolo at lola niya. Kaya tinanggihan ko agad ang pagkain at inumin na ihahanda niya. Hindi sa nagmamasalan ako, pero bilang sundalo, kasama sa training naming huwag maging mapagtiwala agad sa iba, lalo na kung bago ka pa lang sa isang lugar. Kaya nga kahit ang dalawang kasama ko ay hindi kumontra sa sinabi ko, pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin ang totoong dahilan. Kaya gumawa ako ng maayos at kapani-paniwalang paliwanag para hindi nila mahalata. Buti na lang, marami kaming daladalang baon nun. Sa isip ko kasi baka may lason o kaya pampatulog ang ihain nila sa amin. Kaya pinili kong mag-ingat dahil duda talaga ako noon sa mga kilos nila. Masyado kasi silang mabait sa tulad naming mga dayo. At para sa akin, yon ay kaduda-duda. Sinundan namin noon si Delilah palabas ng bahay at itinuro niya sa amin ang maliit na kubo sa gilid ng bakuran. Pagpasok namin, agad kong inilibot ang aking paningin sa loob. Medyo luma na ito. May bitak-bitak sa dingding. May 2 bintanang gawa sa rehas ng kawayan. At tinatansya ko na mga 1 metro ang pagitan ng bawat isa. May mga bahay din ng gagamba sa gilid ng kisame kaya nakaramdam ako ng kilabot. Madilim kasi noon at tanging ang mahinang lampara na dala ni Delilah ang nagbibigay liwanag sa loob. Dito kayo matutulog. Pasensya na kung medyo maliit ha. Pero siguradong kasya naman kayo dito. Ano, ayos lang ba sa inyo? Oo naman. Okay na kami dito, Delilah. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na ang nangyari sa amin doon sa gubat. Nako, baka nga kinakatay na tayo ng mga aswang ngayon. Kaya hulog ng langit talaga sa atin si Delilah. Ang swerte namin na nakilala ka namin. Sa tingin ko, maswerte ako kasi nahanap ko ng lalaki nagpatibok ng puso ko. Wow, mukhang may hindi yata makakasama sa amin pa uwi nito.
Pagkasabi ni Delilah ng mga katagang yon, sinabayan niya pa ng malagkit na tingin kay Sarhento. Kumulo talaga ang dugo ko nun at aaminin kong nakaramdam ako ng selos. Agad akong umiwas ng tingin at nagkunwaring nililibot ang paningin ko sa paligid. Hindi naman sumagot si Sarhento noon na parang natameme siya sa sinabi ni Delilah. Lalo tuloy akong nainis kasi kung wala lang naman sa kanya ang sinabi ng babaeng yon, bakit siya matutulala kahit saglit, di ba? Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Ayoko kasing mahalataan nila noon na nagsiselos ako. Una sa lahat, wala naman akong karapatan. At higit sa lahat hindi ko pwedeng aminin ang nararamdaman ko para kay Sarhento dahil alam kong hindi ako yung tipo ng babaeng magugustuhan niya. Sige na, tutuloy na ako para makapagpahinga na kayo. Ihatid na kita. Naku, wag na, Primo. Kaya ko na. Tsaka susunduin ko pa si Lola sa kapitbahay. Sige na. Ihatid na kita. Baka kasi may mga aswang na mapadpad. Gusto ko lang naligtas kang makauwi. Sige na nga, mapilit kayo eh. Nanikip ang dibdib ko nang marinig yon mula kay Sarhento pero wala akong nagawa nun kundi pigilan ang nararamdaman ko. Dahil unang-una, alam kong wala akong laban kumpara sa babaeng itsura pa lang pasado na kay Sarhento. Kung pwede ko lang talaga siyang pagbawalan, ginawa ko na. Pero ayokong magpahalata na apektado ako sa nakikita ko. Paulit-ulit kong pinaalala sa sarili ko na nasa misyon kami at dapat yun lang ang pagtuunan ko ng atensyon. Pero kahit anong tago ko noon, napansin pa rin ni Dindo ang naging reaksyon ko dahil kanina pa pala niya ako tinitingnan. May naamoy akong selos ah. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wag mo nga akong simulan, baka hindi kita matansya. Oh, teka lang, kumalma ka. Yan ang mahirap sa'yo eh. Halatang halata ka na nga, deny mo pa. Sige ka, pag yan sa Sarhento na in love kay Delilah, naku, baka maisipan niya ng tumira dito. Tigilan mo nga ako, Santos. Wala akong panun para dyan sa kalokohan mo. Kalokohan? Alam mo Reyes, bulag lang ang hindi makakita sa reaksyon mo kanina. Kitang-kita kung nagsiselos ka. Pero alam mo, okay lang yan. Paras lang naman kayo ni Sarhento eh. Ang pinagkaiba lang, umamin siya sa akin. Ikaw, hindi. Umamin? Anong inamin niya sa'yo? Mukhang seryoso yung pinag-uusapan yung dalawa. Napalingon kami pareho nang marinig ang boses ni Sarhento bago pa nasagot ni Dindo ang tanong ko. Nagkatinginan kaming dalawa noon ng ilang segundo. Kasabay ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Agad naman akong umiwas ng tingin at nilapag ang bag ko sa mesa tsaka hinalukay ang baon naming pagkain sa loob para maibaling ang atensyon ko. Reyes? Sir, yes sir. Okay ka lang ba, Reyes? Nako, hindi po yan okay, Sarge. Kanina pa. Paano eh? Nagugutom na po kasi ako eh. Oh. Mabuti pa kumain na muna tayo. Marami pa tayong tirang pagkain sa bag. Okay, sige. At kailangan din natin mag-usap ng masinsinan. Ramdam kong pinagpawisan ako noon sa kaba nang sinabi sa akin ni Sarhento na mag-uusap daw kami ng masinsinan. Hindi ko kasi sigurado noon kung tungkol ba sa misyon o baka narinig niyang sinabi ni Dindo sa akin. Agad ko namang nilapag ang dala naming lunchbox noon sa maliit na mesa malapit sa bintana. May laman itong kanin at pritong baboy na binili pa namin kaninang umaga sa kainan malapit sa kampo. Pagkaupo namin noon sa harap ng mesa, bigla namang nagsalita si Sarhento. Sa tingin ko, hindi ito ang baryo ng mga rebelde. Nagkamali tayo ng duda sa baryo nito. Wala akong nakikitang palatandaan na rebelde ang mga nakatira dito. Wala man lang silang mga armas. At puro pa sila matatanda. Napansin ko rin ho, sir. Mukhang hindi nila ugaling matakot at magtago sa mga sibilyan. Kung mga rebelde sila, dapat nga inusisa nila tayo kung sino tayo at kung anong balak natin dito. Dapat nung unang pasok pa lang natin dito, kinapanan nilang mga suot natin. Kung may dala ba tayong kahit na ano na pwedeng makapanakit sa kanila. Kaya nga wala tayong dalang armas, di ba?
Tama ka dyan, Reyes. At ito pa ha, hindi ko man lang sila nakitaan ng pagdududa sa atin. At para sa akin, kaduda-duda yon. Kahit pa sabihin natin si Delilah lang nagdala sa atin dito, mga dayo pa rin tayo na dapat nilang usisain at kilalanin bago pagkatiwalaan at tanggapin, hindi ba? Yun nga rin ang iniisip ko. Kaya nakumpirma kong hindi sila mga rebelde. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit takot na takot ang ibang nakatira dito sa atin? Kasalungat ang naging reaksyon ng lolo at lola ni Delilah. Kaya nga ang weird sir eh. May kakaiba sa kilos nila. Dahil mismo ang lola ni Delilah, hindi ko nakitaan ang pagkagulat nang pumasok tayo sa bahay nila. Para bang expected na niya na darating tayo rito? Ano bang iniisip mo, Reyes? Pakiramdam ko, parang nakaplano ng pagpunta natin dito. So, kaya lang ba kayo pumayag na sumama dito sa baryo nila? Ay dahil akala nyong ang baryong to ang target natin? Hindi pala dahil sa natakot kayo kanina? Tama ka, Santos. Lahat ng yun ay pagpapanggap lang. At sa tingin mo ba, maniniwala ako sa mga aswang na sinasabi nila? Sa tagal ng serbisyo ko, kahit saang gubat ako napadpad, ni minsan, wala akong nakitang aswang. Isa pa, tayong mga sundalo, lohika at siyensya ang sinusunod natin. Wala sa AFP ang mga supernatural na bagay-bagay na yan. May iba sigurong naniniwala, pero ako, hindi. Pero ano yung narinig nating pag-angil kanina, ha, Sarge? Malamang ay isang baboy ramo lang yun. At alam mo ba, ilang baboy ramo na rin ang nakita ko noon. Pero isang putok ng barilan, tumatakbo na ang hayop na yung palayo. Takot yan sa mga ngaso o sundalong tulad natin. Nang marinig ko ang sinabi ni Sargento, doon ko nakumpirma na iisa lang talaga ang dahilan ng pagpunta namin doon. Doon ako mas lalong humanga sa kanya. Pero doon ko rin napagtanto ang isang bagay. Kung hindi totoong mga aswang, posibleng ang plano na nilang pagpunta natin dito. Ganun din ang pananakot sa atin ni Delilah para mapilitan tayong sumama dito. Yan nga rin ang pinagtataka ko. Noong una, akala ko pailang si Delilah ng mga rebelde para makapag-recruit ng mga sibilyan. Kaya minabuti kong magpanggap kanina para hindi nila tayo pagdudaan bilang mga sundalo. Pero nang makumpirma kong hindi sila mga rebelde, napaisip ako kung ano ba talaga ang pakay nila sa atin. Pero Sarge, di ba sabi ni Delilah, pinatay daw ng mga aswang sa gubat ang mga magulang niya? Sa tingin niyo ba gawa-gawa lang yun? Kasi nung kwento niya yun, kita naman natin na seryoso siya, di ba? Hindi rin naman tayo pwedeng basta magparatang ng walang ebidensya. Paano kung yun talagang paniniwala nila? O kaya naman, totoong mabangis na hayop ang pumatay sa mga magulang niya, pero ang akala nila aswang. Sa totoo lang, kahit ako, natakot ako sa narinig nating pag-angin kanina eh. Lalo na't nasa dead drop ang mga baril natin eh. Pero paano mo maipapaliwanag na ibang tao dito sa baryo ay natakot sa pagdating natin? Paano mo ipapaliwanag ang pagkakaiba ng reaksyon ng ibang tao rito sa reaksyon ni Delilah at ng lolo at lola niya? Magkakaiba kasi ang mga tao, Reyes. Siguro sa mata ng lolo at lola ni Delilah, mga mabubuti tayong tao. Pero sa iba, kaduda-duda ang pagdating natin dito. Tama si Santos, Reyes. Baka nga nagkamali tayo ng iniisip. Hindi tayo pwede magparatang ng kung ano-ano dahil lang sa mga duda natin. Basta ang mahalaga ngayon, ay nakumpirma na natin hindi ang barang ito ang ating misyon. Bukas ng umaga, aalis tayo dito. Hindi tayo pwede maaksaya pa ng oras. Dapat lang, sir. 7 araw lang ay binigay sa atin ni Kapitan. Ayoko mabigo tayo sa misyong to, lalo na't itong unang sabak ko. Importante rin sa akin ang misyong ito. Kaya makakaasa kayong gagawin ko ang lahat para magtagumpay tayo. Sige na, magpahinga na tayo dahil maaga pa tayo bukas. Pagkatapos ng aming naging pag-uusap, niligpit na rin namin ang aming pinagkainan at humiga na sa papag. Napagitnaan namin doon si Dindo at ako naman ay nasa kaliwang banda malapit sa bintana. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata noon dahil kailangan namin ng lakas para gumising ng maaga at simulan ang 2nd araw ng aming misyon. Ngunit bandang hating gabi, nagising ang diwa ko nang may narinig akong naglalakad malapit sa bintana. Likas namang matalas ang aking pandinig kaya narinig ko ang pag-uusap ng isang babaeng pamilyarang boses
at isang matandang lalaki na kausap niya. Nakumpirma kong si Delilah at ang lolo niya yon nang pakinggan ko itong mabuti. Mahihina ang kanilang mga boses pero rinig na rinig ko yon dahil sa katahimikan ng gabi. Lolo, wag na po tayong lumapit dyan. Baka magising pa sila. Sandali lang, Iya. Hindi ko mapigilan. Ang pabango talaga ng mga dugo nila. Ay, natatakam ako. Hindi na ako makapaghintay pang matikman ang laman nila. Bukas ng kabilugan ng buwan, Lolo. Kaya konting pagtitiis na lang. Babalik na rin kayo sa pagiging dalagat binata ni Lola pagkatapos ng ritual. Sisiguraduhin kong hahaba pang buhay niyo. Siguraduhin mo lang na hindi makakatakas ang ating mga alay. Ako na pong bahala, Lolo. Sa ngayon, tulog ng mga yan. Kaya malaya na tayong magpalit ng anyo ngayong gabi at maghanap ng makakain natin sa gubat. Oh, sige na. Tara na sa gubat. Tawagin mo na ang ating mga kasama. Ako na ang bahala kay Minda. Tuluyan nang nawala ang tunog ng mga yabag. Ngunit hindi pa rin ako agad kumilos. Ilang sandali pa ang lumipas bago ko dahan-dahang idinilat ang aking mga mata. Maingat akong bumangon at marahang lumapit sa bintana. Pilit iniiwasang lumikha ng kahit kaunting ingay. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana upang tiyaking nakalayo na sila. Nanlaki naman ang aking mga mata nang masaksihan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang may katotohanan pala. Sa liwanag ng buwan, unti-unting nagbago ang anyo ng lolo ni Delilah. Ang kanyang katawan ay humaba, naging itim at tinubuan ng balahibo hanggang sa tuluyan siyang maging isang dambuhalang aso. Si Delilah naman ay napayuko. Gumalaw ang kanyang buhok na parang may sariling buhay. At sa isang iglap, nagpalit din siya ng anyo. Para akong nawalan ng hininga sa aking nakita. Napaurong ako. Nanginginig ang buo kong katawan habang pilit inuunawa ang aking nasaksihan. Sargento! Santos! Gumising kayo! Ngayon na! Reyes, anong... Bakit ganyan ang itsura mo? Reyes, ano bang nangyari? Para ka nakakita ng multo dyan ah. Nasa panganib ang buhay natin. Ano bang sinasabi mo? Nakita ko sila. Si Delilah at ang lolo niya. Mga aswang sila, sir. Ha? Ano? Reyes, di ba sinabi ko na hindi totoo ang aswang? Sir, pakinggan niyo muna ako. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Balak nila tayong patayin. Gagawin tayong alay para sa isang ritual bukas ng gabi. Sa kabilugan ng buwan. Para bumalik ang pagkabata ng lolo't lola niya. Ibig mong sabihin, sila yung mga aswang? Oo, sigurado ako. Sinundan ko sila ng tingin nang umalis sila. At kitang-kita ko mismo kung paano sila nagpalit ng anyo bilang mga dambuhalang aso. Ano yun? Bigla kaming napatigil ng may umalingaw-ngaw na mabibigat at mabibilis na yabag sa labas. Agad tumayo si Sargento at saka sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Sumunod naman si Dindo sa kanya. Ilang segundo lang ang lumipas bago sila parehong napaatras at halatang nagulantang sa kanilang nakita. Totoo nga, Reyes. Tama ka. Nakita ko ang mga dambuhalang aso na sinasabi mo. Tumakbo sila palayo. Palabas yata ng baryo. Hindi ko akalain totoo nga ang mga aswang. Hindi ako makapaniwala. Akala ko gawa-gawa lang ng isipan ng tao ang mga nilalang na yan. Naloko nila tayo, Sarge. Maling-mali talaga ang pagpunta natin dito. Ako ang may kasalanan nito. I will take the full responsibility. Sir, wag mong sisihin ang sarili mo. Pare-pareho tayong pumayag dahil sa maling akala natin. Ang mahalaga ngayon, buhay tayo. At may oras pa tayo makatakas dito. Oo nga, Sarge. Kailangan na natin tumakas. Ayoko pang mamatay dito. May pamilya pa akong uuwian. Makinig kayong dalawa. Hindi tayo kikilos ngayon. Sir,
Mas delikado ang tumakas ngayong gabi. Sigurado nagkalat sila sa gubat para maghanap ng pagkain. Wala tayong armas laban sa kanila. May itinago akong 45 sa bagayan natin. Pero hindi sasapat yon para mapatay natin silang lahat. Kaya ganito ang plano. Tatakas tayo bukas. Pagkasapit ng alas 5 ng umaga. Malamang sa mga oras na yan, natutulog sila dahil gising sila buong gabi. Paano kung hindi sila natutulog, Serge? Hindi sila tulad nating mga tao. Mga halimaw sila. Kahit halimaw, napapagod din. Gamit na gamit nila ngayong gabi ang kanilang lakas. Kaya malaki ang posibilidad na tulog sila. Eh paano nga kung hindi? Ano kaya kung magpanggap na lang tayong magpapaalam para hindi sila maginala at hayaan nila tayong makaalis? Total, alam naman nila na babalik tayo dun sa gubat para balikan ang tent natin. Sa tingin mo ba pakakawalan pa nila tayo matapos sila tayong ipasok sa bitag nila? Kung pumayag man sila, susundan pa rin nila tayo. Pero kapag umalis tayo ng tahimik, may tsansa tayo makalayo bago nila tayo masundan. Tama si Sargento. Mas ligtas ang plano niya. Kailangan nating mawala na parang anino. Lalo na 3 lang tayo. Wala tayong backup at wala rin tayong sapat na armas. Sige, panong plano niyo, Serge? Dun ako. Mabuti. Iiwan natin ang lahat ng hindi kailangan. Tubig lang ang ilagay niyo sa bag. Sir, tanggalin natin ang mga sapatos natin. Dahil baka makagawa tayo ng ingay kapag naglalakad. Kailangan natin magdoble ingat dahil matatalas ang pandinig nila. Tama ka dyan, Reyes. Ihandaan niyo na ang mga sarili niyo at ang mga kailangang dalhin. Yes, sir. Copy, Serge. Tahimik naming tinanggal ang iba pang gamit sa loob ng bag na hindi importante at dahan-dahang inilagay ang aming mga sapatos sa pinakaunang compartment. Tanging ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ang nagsilbing ilaw namin. Bawat galaw ay pinag-iingatan at ramdam ko ang kabog ng dibdib ko noon. Wala kasi kaming kasiguraduhan kung magtatagumpay ang plano namin pero ayokong makita nila ang takot ko noong mga oras na yon. Ilang sandali pa, hindi ko na namalayang nakaidlip na pala ako habang nakaupo sa papag at nakasandal sa pader. Nagising na lamang ako nang may marahang tumapik sa balikat ko at narinig ko ang boses ni Sargento. Reyes, gumising ka na. Oh. Kailangan na nating umalis. Sir, pasensya na po kung nakatulog ako. Ayos lang yun. Mas mabuting at nakatulog ka. Pero ngayon, kailangan na nating umalis habang tahimik pa ang paligid. Sige po, sir. Ako ang unang lalabas. Kukumpirmahin ko muna kung tulog pa ang lahat o kung may tao sa labas. Kapag itinaas ko ang kamay ko, ibig sabihin ay lalabas sa kayo at susunod sa akin. Maliwanag ba? Copy, Serge. Reyes, Copy, sir. okay ka lang ba? Nag-aalala lang po ako para sa atin, sir. Manatili lang tayong positibo. Makakaalis din tayo rito. Tumango kaming dalawa ni Dindo at sabay huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Nagkatinginan kami bago na unang lumabas si Sargento. Nang makita naming itinaas na niya ang kanyang kamay, dahan-dahan kaming lumabas ng kubo at naglakad patungo sa direksyon niya. Naging alerto kami sa paligid. Doble ang ingat upang hindi makagawa ng anumang tunog. Gumamit kami ng hand and arm signals para makipagkomunikasyon ng tahimik habang isinasagawa ang pagtakas. Ginamit namin ang lahat ng kaalaman namin bilang mga sundalo. Alam naming isang pagkakamali lang ay maaari kaming makompromiso, lalo na't wala kaming dalang armas bukod sa nag-iisang baril ni Sargento na pinakatatago-tago niya. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakalabas sa bukana ng baryo. Sa wakas, nakalabas na tayo ng baryo. Good job. Kinabahan ako dun, Serge. Kahit ako kinabahan din. Pero tulad ng sinabi ko, manatili tayong positibo. Tara na, kailangan na natin makalayo rito. Sige, tara. Mabilis kaming tumakbo palayo. Halos hindi maipinta ang mukha ko habang tinatapakan namin ang lupa na walang suot na sapatos. Ramdam ko ang bawat matutulis na bato na sumasaksak sa talampakan ko, pero hindi ako pwedeng huminto. Hindi ng mga sandaling yon. Hindi. Habang alam naming may mga nilalang na gustong pumatay sa amin. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal tumatakbo noon,
At buti na lang ay sanay kami sa training, kaya hindi kami agad kinapos ng hininga habang tumatakbo. Hindi naman agad namin matukoy ang daang dinaanan namin kahapon. Ang tanging palatandaan lang namin ay ang malaking puno ng balete na nadaanan namin noon. Paulit-ulit akong nagpalingalinga. Pilit inaalala ang mga palatandaan sa paligid, mga puno at kahit anong maaaring magsilbing gabay hanggang sa bumungad sa amin ng isang malawak na talahiban. Dito, sir. Dito tayo dumaan kahapon. Tama ka, Reyes. Teka lang muna, Serge. Pwede bang magsapatos kahit saglit? Putok ng paa ko. Oh. Sige, bilisan lang natin. Ay, malas talaga ngayon, Serge. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga, makauwi tayo ng buhay. Sir, kailangan nating balikan ang dead drop. Wala tayong armas kung sakaling umatake ulit ang mga halimaw. Siguradong hahabulin tayo ng mga yon. Oras na malaman nilang tumakas tayo. Alam ko, yan din ang nasa isip ko. Kaya babalik tayo sa dead drop. Ngayon na. Matapos ang ilang segundong pagsusuot ng sapatos, mabilis kaming tumakbong muli. Bilang na bilang ang oras ng bawat pagkilos namin. Tansya ko ay mahigit 1 kilometro din ang tinakbo namin. Halos bumigay na ang tuhod ko sa sobrang pagod nang makarating kami sa dead drop. Mataas ang damuhan at kung hindi mo alam ang eksaktong lugar, hindi mo aakalain na may nakatago doon. Mabilis naming hinawi ang damo hanggang sa makita namin ang nakabaong lalagyan. Isa-isa naming kinuha ang mga baril at sa unang pagkakataon mula nang tumakas kami, nakaramdam ako ng kahit konting ginhawa dahil may depensa na kami. Umupo kami noon para magpahinga saglit at mag-isip ng susunod na plano. Ramdam ko naman ang pawis na dumadaloy at gumuguhit sa likod ko, ang panginginig ng mga kamay ko at ang takot na pilit kong nilulunok. Okay ka lang ba, Reyes? Ayos lang po ako, sir. Iningal lang ako sa kakatakbo. Kung hindi lang siguro ako duman sa training, baka nahimatay na ako kanina pa. Kailangan talaga nating bilisan ng kilos bago pa nila tayo maabutan. Putya talaga mga aswang na yon. Ang gagaling magpanggap. Sinasabi ko na nga ba eh. May mali talaga sa babaeng yun eh. Napaniwala niya tayo sa mga kwento niya. Napaniwala rin ako ang baryo nila ang target ng operasyon natin. Pero nagkamali ako. Dahil sa maling desisyon ko, nailagay ko kayo sa alanganin. Patawarin niyo sana ako. Sir, tulad ng sinabi ko kanina, wala kayong kasalanan dito. May mga bagay lang talagang hindi natin kontrolado. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ano bang plano natin ngayon, Serge? Babalik tayo sa exit point. Ayokong malagay sa alanganin ang kahit sino sa atin. Kumpirmado na hindi lang mga rebelde ang kalaban dito, kundi mga aswang. 3 lang tayo at limitado ang bala natin. Kaya hindi tayo handa para sa direktang engkwentro. Naiintindihan niyo ba ako? Yes, sir. Copy, Serge. Matapos ang sandaling pahinga, nagsimula kaming maglakad patungo sa exit point. Hindi na kami tumatakbo nun, pero bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Nakahanda ang mga baril sa aming mga kamay habang alerto kaming nagmamasid sa paligid. Pinakiramdaman ko ang paligid at nagpalinga-linga sa labis na pag-iingat. Napakatahimik ng gubat sa mga oras na yon. Hanggang sa hindi ko napansin ang isang sanga na nakaharang sa daraanan. Sumemplang ako at tumama ang tuhod ko sa isang matulis na batong bahagyang nakausli sa lupa. Oh, Reyes! Oh, may sugat ka sa tuhod. Reyes naman, hindi ka nag-iingat. Pasensya ka na ha. Nagmamasid kasi ako sa paligid eh. Oh, teka, relax ko eh. Concern lang ako sa'yo. Malayo pang lalakarin natin. Tapos ganyan pang nangyari sa'yo. Aksidente ang nangyari. Huwag mo na siyang sisihin, Santos. Pasensya na, Serge. Pasensya na po, sir. Hindi ko kasi napansin yung sangang nakaharang. Sumemplang tuloy ako. Tatalayan muna natin ang panyo niyang sugat mo para tumigil ang pagdurugo. Ako na po, sir. Kaya ko na. Ako na, Reyes. Huwag ka nang matigas ang ulo. Saglit kaming nagkatitigan ni Sargento Primo. Napalunok ako at agad na umiwas ng tingin. Kunwari ay
mas interesado sa sugat ko kesa sa kanya. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko habang tahimik niyang tinatalian ang tuhod ko gamit ang panyo niya. Pagkatapos, sinubukan kong tumayo. Pero bumigay ang tuhod ko at muntik na naman akong mapasubsob. Siguro ay dala na rin ng takot at pagod. Nagulat naman ako nang bigla siyang lumuhod ng patalikod sa akin. Sumakay ka sa likod ko. Sir, wag na po. Kaya ko to. Ayos lang ako. Reyes, that's an order. Ayan na. Order na yan galing mismo sa puso ng sarhento. Santos! Ay, nagbibiro lang naman, Sarge. Ito naman, masyadong seryoso. Sarge, narinig niyo yun? Oo, uwak lang yon. Normal na yan dito sa gubat. Pero Sarge, baka aswang yan ha. Nagpapanggap lang na uwak. Wala naman yung kahapon. Tama si Santos, sir. May mga kwento ng mga aswang ay kayang mag-anyong hayop tulad ng pusa, aso, minsan ibon. Katulad kagabi, naging dambuhalang aso sila. Nawala na yung uwak. Lumipad papunta ron. Baka nga normal na ibon lang yun na gumagala rito sa gubat. Pero tama kayo. Kailangan maging alerto tayo. Siguradong alam na nila na tumakas tayo. Malamang pinaghahanap na nila tayo. Bilisan pa natin ang kilos. Walang hihinto sa paglalakad, Santos. Reyes, sakay na sa likod ko. Copy, Sarge. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang buhat-buhat ako ni Sarhento sa likod niya. Nasa gitna kami ng tensyon at nakakatakot na sitwasyon pero hindi ko maiwasang mapangiti noon habang naaalala ang itsura niya kanina kung gaano siyang nag-aalala nang makita niyang nasugatan ako. Pero pinigilan ko ang sarili kong umasa. Alam kong ginagawa lang niya ang tungkulin niya bilang leader namin at wala nang iba pang dahilan. Habang naglalakad kami noon, bigla naman kaming nakarinig ng pag-angil mula sa di kalayuan. Napakapit ako sa balikat ni Sarhento at siya naman ay natigilan. Nasundan na yata nila tayo, sir. Ano nang gagawin natin, Sarge? Kailangan na natin maghanap ng pagtataguan. Bilis! Sir, may nakita akong mahabang damuhan. Pwede tayong sumiksik doon. Tara na! Teka lang, Sarge. Santos, kunin mo yung dahon ng saging, bilis. Dahon ng saging? Anong gagawin mo riyan? Tatakpan ko ang sugat ko. Maaamoy ng aswang dugo ko. Dali na, Santos! Oo, sige. Agad pinitas ni Dindo ang dahon ng saging sa gilid, saka sumunod papunta sa damuhan. Pagkarating namin doon, mabilis akong ibinaba ni Sarhento sa lupa at isiniksik namin ang mga sarili namin sa pagitan ng matataas na damo. Dahan-dahan akong gumalaw. Pilit nilalabanan ng sakit ng sugat habang binabalot ito ng dahon ng saging. Tinanggal ko ang long sleeves ko at ginamit itong pantali para hindi matanggal yung dahon. Ginawa ko yon dahil nabasa ko sa isang comics noon ang paraang yon para hindi maamoy ng aswang yung sugat. Tikit matang hiniling ko na lang na sana gumanang naisip kong yon. Nagkatinginan kaming tatlo at sabay huminga ng marahan habang pinakikiramdaman ng paligid. Nakahanda na rin ang aming mga baril kung sakaling matuntun kami ng mga aswang hanggang sa may narinig kaming mga yabag na papalapit sa kinaroroonan namin. Mga inutil! Hanapin niyo sila! Hindi pa yun nakakaliyo! Hindi sila pwedeng makatakas! Naisan tayo ng mga dayong yon. Masyado ka kasing naging kampante. Huwag kang mag-alala, Lolo. Gagawin kong lahat para mahuli sila. Hindi pwedeng mapornadang ritual mamayang gabi. Dapat lang, Delilah. Lumalala na ang sakit ng lola mo. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng mawala sa atin. Opo, Lolo. Kaya hindi ako papayag na makalabas ng buhay ang mga dayong yon. Hindi nila tayo pwedeng takasan. Tawagin mo si Ravika. Opo, Lo. Ravika! Ravika! Hindi namin sila makita. Ituro mo ulit sa akin ang kinaroroonan nila. Bilisan mo! Doon ko tuluyang nakumpirma na ang uwak na umiikot kanina ay alagad nga ng mga aswang, kaya madali nila kaming nasundan. Pigil ang hininga at galaw naming tatlo. At halos sumabog ang puso ko sa sobrang tensyon at kaba.
Matapang akong babae, pero sa sitwasyong yon, sugatan at halos hindi makakilos. Aminado kong isang maling galaw o ingay lang ay maaring maglagay sa panganib ng buhay naming tatlo, lalo na ang sakin. Ilang minuto rin ang lumipas bago namin narinig na papalayo na ang mga yabag. Ngunit hindi pa rin kami agad nagsalita, gumalaw o nag-ingay. Iniisip naming baka hindi pa talaga sila tuluyang nakaalis. Hanggang sa tuluyan na kaming huminga ng maluwag nang maramdaman naming bumalik na ang katahimikan sa paligid. Tama ang hinala ko, Sarge. Ang uwak kanina. Alagad siya ng mga aswang. Matatalino at tuso pala mga nilalang na yun. Sa buong buhay ko, mahirap ang aminin. Ngayon lang ako natakot ng ganito. Sino ba namang hindi matatakot, Serge? Mga halimaw yun. Tao lang tayo. At 3 lang tayo. Ano bang laban natin sa kanila? Kaya nga, kailangan na natin makabalik sa exit point bago tuluyan kumagat ang dilim. Paano yun, Serge? Kung alis tayo ngayon, masusundan nila tayo dahil sa lintik na uwak na yun. Pero hindi tayo pwede magpalipas ng gabi rito. Hindi tayo sigurado kung ligtas tayo dito. Kahit anong oras, pwede nila tayong matunton. Mamayang gabi, siguradong mas malakas sila dahil kabilugan ng buwan. Kung ganon, wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan na nating umalis dito. Tatakbo tayo hanggat kaya. Basta makarating lang tayo sa exit point. Paano kung mahuli nila tayo, Serge? Wala tayong magagawa kundi lumaban. Ihanda ninyo ang mga baril nyo. Paulanin sila ng bala kung sakaling magkakaharap tayo. Pero tandaan mo, Santos, kailangan pa rin nating tumakbo hanggat kaya natin. Copy, Serge. Reyes, okay ka lang ba? Kaya mo ba? Ayos lang po ako, sir. Huwag niyo po akong intindihin. Mabuti naman. Sa ngayon, manatili muna tayo rito kahit 1 oras lang. Kailangan nating mapaniwala sila na nakalayo na tayo. Posibleng sumuko sila sa paghahanap sa atin o kaya ay lumipat sila ng lokasyong paghahanapan sa atin. Napabuntong hininga na lamang ako noon habang iniisip kung gaano kabigat ang kalagayan namin. Mahirap tanggapin na wala kaming kasiguraduhan kung makakauwi pa ba kami ng buhay. Pero paulit-ulit kong pinaalala sa sarili ko na sundalo kami. Bahagi ng sinumpaan namin ang maging handa lagi kahit kamatayan pa ang kapalit. Humigpit ang kapit ko sa baril ko habang pilit kong pinakakalma ang aking sarili. Tahimik ang paligid. Ngunit ramdam ko ang bigat ng tensyon. Hanggang sa dahan-dahang tumayo si Sarhento. Tumingin siya sa amin at sumenyas na lumabas na kami sa pinagtataguan namin. Kailangan na nating umalis dito. Reyes, sumakay ka na ulit sa likod ko. Opo, sir. Santos, maging alerto ka. Ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Huwag kayong maingay. May naririnig akong mga yabag sa banda doon. Sir, dito tayo dumaan. Copy. Santos, sundan mo kami. Mabilis naming binagtas ang medyo mababang bahagi ng lugar nang makarinig kami ng kalabog sa unahan. Kaya umatras kami at dumaan sa kanang bahagi ng gubat na napapalibutan ng mahahaba at nagtataas ang damo. Medyo malayo-layo na rin ang nalakad namin kaya napabilib talaga ako kay Sarhento. Hindi man lang siya nagpapakita ng pagod. Halatang batak sa training na kitang-kita sa maskulado niyang pangangatawan. Binaling ko naman agad ang aking atensyon noon sa paligid bago pa ako tuluyang madala sa aking damdamin. Ilang sandali pa, napatigil kami pareho nang mapansin naming hindi pamilyar ang lugar na aming nilalakaran. Doon namin nakumpirmang naliligaw na nga kami. Naliligaw yata tayo, Serge. Wala rito ang mga palatandang inilagay natin papunta dun sa exit point. Nasundan yata nila tayo. Nalinti ka na, mga aswang. Sila nga. Biglang sumulpot sa harapan namin si Delilah. Ang aswang na nanloko sa amin, kasunod ang kanyang lolo. Sa harapan namin nagpalit sila ng anyo, pabalik sa pagiging tao. Kaya agad naming nakilala ang mga ito. Ilang segundo pa, isa-isang lumitaw ang mga dambuhalang aso na namumula ang mga mata. Magkahalong kaba at galit ang naramdaman ko noon habang nakatutok ang baril na hawak ko sa kanila.
lumapit! Kakatayin kitang halimaw ka! Layuan niyo kami! Kung ayaw niyong butasan ko ng bala mga ulo niyo! Sa tingin niyo ba natatakot kami sa inyo? Hindi niyo kami matatakasan! Mga mangmang! Niloko niyo pa talaga kami. Mga sundalo pala kayong nagpapanggap na mga sibilyan. Kayong nanloko sa amin! Mga hayop kayo! Halimaw! O sige, sabihin na natin naglolokohan tayo pareho. Pero isa lang ang masisiguro ko. Mamamatay kayo. Tulad ng ibang mga sundalong pinatay ko! Sundalo? Teka, anong ibig mong sabihin? Ikaw ang pumatay sa mga naunang sundalong ipinadala dito? Kami ang pumatay sa kanila. At ngayon, kayo naman ang isusunod namin. Walang hiya kayo! Hindi niyo kami mapapatay! Dahil kayo ang papatayin namin! Tingnan na lang natin! Mga aligad! Saborin sila! Reyes! Santos! On my mark! Fire! Hindi nyo kami matatakasan! Mga kral! Isa-isa naming natamaan ng mga aswang at bumagsak sila sa lupa. Nakita ko kung paano sila bumalik sa anyong tao at sumabog bago naging apo. Si Delilah at ang kanyang lolo na lamang ang natirang humahabol sa amin habang walang tigil kaming nagpapaputok ng aming baril. Mabilis silang kumilos pero natsempuhan ko rin ang lolo niya. Natamaan ko siya ng 2 beses at bumagsak siya sa lupa. Mga walang iya! Magbabayad kayo! Pucha! Wala na akong bala! Ako din, Sarge. Maabutan tayo ng aswang. Mamamatay kang babae ka! Ikaw ang uunahin ko! Mabilis na sumugod sa akin si Delilah kaya sabay kaming tumilapo ni Sargento sa lupa. Tumama ang katawan ko sa punong kahoy at bago pa man ako makabangon, sinakmal niya na ako. Kumagat siya sa balikat ko at napasigaw ako sa matinding sakit. Sarge! Si Reyes! Reyes! Ang sakit! Hindi! Sunod-sunod na putok ng bala ang aking narinig bago napaatras ang aswang na si Delilah at humandusay sa harap ko. Duguan hanggang sa sumabog ang katawan nito. Sabay-sabay naman kaming napalingon sa isang lalaki at isang babae na sa tansya ko ay nasa edad 40 pataas. Pareho silang armado, ngunit disiplinadong nakababa ang kanilang mga baril. May mga bandanang nakatali sa kanilang mga ulo at may tikas ng mga sanay sa laban, pero kapansin-pansin ang kaibahan ng kanilang mga ugali. Ang babae ay kalmado at mahinahon, samantalang yung lalaki ay mukhang masungit. Mukhang mga rebelde ang mga ito batay sa kanilang mga itsura. Kaya hindi ko maiwasang magduda at kabahan. Agad namang lumapit yung babae at maingat na tinalian ng tela ang sugat ko. Ang sakit! Diyos ko! Ang lalim ng sugat mo! Nakagat siya ng aswang! Salamat ho sa tulong nyo. Kung hindi ho kayo dumating, baka tuloy na siyang napatay ng aswang na yon. Sino kayo? Bakit nyo kami tinulungan? Ako si Berta at si Tino naman ang aking asawa. Kailangan niyong sumama sa amin. Kailangang maagapan ang sugat ng kaibigan niyo dahil maaari niya itong ikamatay. Kung gusto pa ninyong mabuhay siya, kailangan natin siyang dalhin agad kay Inang Salve. Inang Salve? Sino ho siya? Siya ang aking inang na isang veteranang albularyo. Kaya siguradong mapapagaling niya ang sugat ng kasama ninyo. Minsan na kaming niloko ng mga aswang. Paano kami makakasigurong hindi kayo katulad nila? Ito na naman tayo. Berta, sayang na ang laway mo sa mga taong yan. Tinulungan na nga natin sila. Tayo pa ngayon ang pinagdududahan. Tino, sandali lang. Wala kaming masamang intensyon sa inyo. Gusto lang namin kayong tulungan. Kung masama kami, hinayaan na naming mamatay kayo kanina. Hindi kami nag-aaksaya ng bala para sa kalaban. At idagdag ko lang, wala kaming obligasyon sa inyo. Kaya maswerte kayo, tinulungan namin kayo. Sige ho. Maraming salamat ho sa tulong nyo. Sasama ho kami sa inyo.
Pero baka inuuto lang nila tayo. Paano kung bitag pala to? Mas pipiliin ko pang isugal ang tiwala ko sa kanila kaysa hayaan mamatay si Gabriela. Alam mong hindi ko kaya mangyari yun. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Yon ang huling mga salitang narinig ko bago ko mawalan ng malay. Pagdilat ko ng mga mata ko, buhat-buhat na ako ni Sargento. Hindi ko napigilang mapangiti sa kabila ng sakit na nararamdaman ko nang mapagtanto ko kung gaano siya nag-aalala para sa akin noon. Ilang sandali pa nakita ko si Mang Tino na nagbukas ng kwadradong pintuan sa lupa. Sa ilalim, may pababang hagdanan at agad namang pumasok sa isip ko na tunnel yon. Pagbaba namin ng hagdan, agad kong naramdaman ng malamig at mabahong hangin sa loob ng lugar. Makitid ang daan at ang mga pader ay konkreto na may kalawang sa ilang bahagi. Sa kisame naman ay may mga lumang tubo na may kaunting patak ng tubig na umuugong. Habang naglalakad kami papasok, napansin ko ang mahigit 10 tao. Pinaghalong mga kalalakihan at kababaihang abala sa pag-uusap. May mga baril silang nakasukbit sa balikat at nakasuot ng bandana sa ulo. Kaya doon ko agad na kumpirma na mga rebelde talaga sila. Halata ang kanilang pagkagulat nung makita kaming papalapit. Sumunod kayo sa akin. Sige ho. Oh, dito po kayo nakatira? Oo. Sa tunnel kami nakatira. Sumunod na lang kay Tino. Malapit na tayo kay Inang Salve. Sige ho. Dito tayo. Pumasok kayo. Pumasok kami noon sa isang maliit na silid sa gilid. Doon namin nakita si Inang Salve, isang matandang babae na nakaupo sa isang lumang bangko. Mahaba at maputi na ang kanyang buhok at bakas sa mukha niya ang mga taon ng pagtanda. May hawak siyang maliit na kahon na may mga kandila at halamang gamot. Halata namang nagulat siya nang makita kaming pumasok sa silid niya. Inang Salve, kailangan nila ng tulong mo. Anong nangyari? Sino sila? Magdadaya lang ho kami dito sa bundok Kinawa. Nagcamping ho kami sa gubat pero inatake ho kami ng mga aswang. Nakikiusap po ako sa inyo. Pagalingin niyo ho ang sugat ng kaibigan namin. Ay, Diyos ko! Mukhang malalim nga ang sugat niya. Ay, dali. Ipahiga niyo rito sa papag. Sige ho. Ang sakit. Ihanda mo ang iyong sarili, Iha. Masakit to. Sige po. Handa na po ako. Marahan niyang tinanggal ang pinangtakip ko kanina para itago ang amoy ng dugo ko sa mga aswang. Nang tuluyan ng maalis ni Inang Salve ang panyong nakabalot sa sugat ko, kinuha niya ang maliit na kahon at binuksan yon. Agad na kumalat ang amoy ng tuyong lupang hinalo sa damo. Isa-isa niyang inilabas ang mga dahon at dinurog ang mga yun sa palad niya hanggang maging basa at kulay berdeng maitim. Nakita ko ang bibig niya. Umusal siya ng mga salitang hindi ko maintindihan at napasigaw ako sa sakit nang bigla niyang diinan ang pisil sa sugat ko. Ilang segundo lang yan, Iha. Mawawala rin yan. Anong pakiramdam mo, Iha? Medyo humuhupa na po ang sakit. Pati ng pagdurog ko. Mabuti naman kung ganoon. Salamat po. Inang Salve, maraming salamat ho talaga sa tulong niyo. Walang anuman, Iho. Mabuti pa magpahinga muna kayo dito sa silid. Maghahanda lang kami ni Berta ng hapunan para sa inyo. Sige ho. Iniwan kami ni Inang Salve at Aling Berta sa silid. Nang tuluyang magsara ang pinto, sabay kaming huminga ng malalim, nagkatinginan at nagsalita. Mga rebelde sila. Nakapasok tayo sa kuta ng mga rebelde. Oo nga, sir. Pero nagkamalang intel. Hindi baryo ang kuta nila, kundi tunnel. Nagkamali din tayo ng duda. Hindi pala sila ang pumatay sa mga kasama nating sundalo.
kundi mga aswang. Sobrang bait nila, Sarge. Hindi ko akalain ang mga rebeldeng katulad nila ay may mabubuting puso. Utang na loob natin sa kanila ang buhay natin. Dahil kung hindi sila dumating makaisa na tayo sa natin ng mga aswang na yun. Utang na loob ko sa kanilang buhay ko. Pero sir, hindi nila alam na mga sundalo tayo. Paano kapag nalaman nila? Ang tingin pa rin nila sa mga sundalo ay kalaban. Sa ngayon, kailangan nating ituloy ang pagpapanggap. Hindi nila pwedeng malaman ng mga sundalo tayo. Tumango kami sa isa't isa. Isang tahimik na kasunduan. Pero bago pa man namin maituloy ang usapan, biglang bumukas ang pinto at nagulat kami nang biglang tumambad si Mang Tino sa aming harapan. Nakataas ang baril at nakatutok diretso sa amin. Nagdilim ang kanyang mukha. Nanginginig sa galit ang kanyang mga kamay. Mga sundalo kayo? Mang Tino, Sandali lang ho. Hayaan nyo kaming magpaliwanag. Paliwanag? Narinig ko ang sinabi nyo. Mga sundalo kayo. Ano? Plinano nyo ba itong lahat? Maniwala man ho kayo o sa hindi. Wala kaming balak na masama sa inyo. At hindi namin plano ang pag-atake ng mga aswang kanina. Hindi po kami masasamang tao. Maniwala po kayo sa amin. Katunayan nga, nagpapasalamat kami sa inyo sa pagligtas nyo sa amin Utang na loob po namin sa inyo ang buhay namin. Sinungaling. Alam kong isusuplong nyo kami. Kaya hindi na kayo dapat binubuhay pa. Tino, ano bang ginagawa mo? Ibaba mo nga yung baril mo. Tama na yan, Tino. Berta, Inang. Mga sundalo sila. At naandito sila para mag-espiya. Aling Berta, maniwala po kayo sa amin. Hindi po namin planong pagpunta namin rito. Kita niyo naman po na muntik na po ako mamatay kanina kung hindi kayo dumating. Naniniwala ako, Iha. Tino, ibaba mo na yung baril mo. Pero, Berta, Hindi tayo pumapatay ng mga walang kalaban-laban. Hindi yan ang prinsipyo natin. pero kailangan din natin protektahan ang sarili natin laban sa kanila. Hindi lang laging puso ang dapat na pinaiiral natin, Berta. Natulingan na tayong mga rebelde at dapat panindigan natin yon. Maaaring kontra tayo sa pamamahala ng gobyerno. Pero pumapatay lang tayo kung kinakailangan nating protektahan ang sarili natin. Sila, wala silang ginawang masama sa atin. Kaya wala tayong dahilan para patayin sila. Wala nga silang ginagawang masama pero sa tingin mo ba, pag hinayaan natin sila makalabas dito, hindi nila tayo susuplong? Mag-isip ka naman, Berta. Aaminin ko, nung una, plano namin pasukin ang kuta nyo. Akala namin kayo ang may gawa ng pagkamatay ng mga sundalong nauna sa amin. Pero nagkamali kami. Mga aswang pala ang pumatay sa kanila. At kayo ang nagligtas sa buhay namin. Patawad kung hinusga namin kayo at itinuring na kaaway. Pumatay? Kayong mga sundalo lang naman ang gustong pumatay sa amin. Pinagtatanggol lang namin ang sarili namin. Ang gusto lang namin na ay mabuhay ng malaya sa pamamahala ng gobyerno. Bakit ho? Bakit nyo gustong tumiwalag sa gobyerno? Pwede naman ho kayo mabuhay ng malaya kung gugustuhin nyo. Malaya? Madaling sabihin yung para sa inyo dahil sundalo kayo at nakapabor sila sa inyo. Pero kaming ordinaryong mamamayan, nagawa pa nilang angkinin ang lupain namin at nawalan kami ng kabuhayan dahil sa kasakiman nila. Wala silang awa, mga tiwali at sakip sa kapangyarihan. Patawad. Hindi ko alam anong nangyari. Hindi ko alam na ganyan pala ang ginawa nila sa inyo. Pero isa lang ang masisiguro ko sa inyo. Hindi nyo kami kalaban. Hindi namin kayo susuplong sa mga kasama namin para sa ikakapanatag ng loob ninyo. Binigyan nyo kami ng pagkakataong mabuhay pa. Kaya sino ba naman kami para ipagkait ang buhay na payapa at tahimik na gusto nyo? Paano naman kami maniniwala sa iyo, Sargento? Di ba? Tapat ka sa tungkulin mo? Oo. Tama ho kayo. Sundalo ako na tapat sa tungkulin ko. Pero sa pagkakataong to, ordinaryong tao akong harap sa inyo at tatanaw ng utang na loob. Isa lang ang may papangako ko. Kung hahayaan nyo kaming mabuhay at makauwi, mananatiling lim ang lahat ng nangyari. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo laban sa militar. Poprotektahan? Paano mo magagawa yun, Abe? Sasabihin ko maling intel ang nakuha namin.
At mababangis na hayop lang ang nakatira sa lugar. Kapag walang base, walang target. Kapag walang target, walang opensiba. Isasara nila ang operasyon sa lugar na ito. Tino, ibaba mo na ang baril mo. Mukha namang nagsasabi siya ng totoo at nakita kong mabuting tao sila. Sige, absuelto na kayo. Pero siguraduhin nyo lang na totoo ang mga sinabi nyo. Kung hindi lang dahil kay Berta, kanina ko pa binutasan ng bala ang mga ulo ninyo. Binaba ni Mang Tino ang baril at lumabas ng silid habang nagkatingin na naman kami sa isa't isa sabay huminga ng malalim. Pareho kaming sobrang kinabahan noon dahil alam namin sa mga oras na yon ay wala kaming laban. Lumapit naman si Inang Salve sa amin at lumingon ulit kay Aling Berta. Berta, nababasa kong malinis ang intensyon nila at nagsasabi sila ng totoo. Kahit naman ako, Inang, maganang loob ko sa kanila. Hayaan nyo, kakausapin ko si Tino at kukumbinsin ko siyang pagkatiwalaan sila. Salamat ho, Aling Berta. Tinatanaw ho naming utang na loob sa inyo ang lahat ng ginawa niyong pagtulong sa amin. Ginagawa ko lang ang tama at masaya akong natulungan ko kayo. Sana lang maging totoo din kayo sa pangako nyo. Patunayan nyo sanang mali ang asawa ko. Makakaasa ho kayo, Aling Berta. O siya, sige na. Mabuti pa maghapunan na tayo para makapagpahinga na. Dadalhan ko na lang kayo ng makakain dito. Kinabahan ako dun, Serge. Akala ko talaga matatayagin na tayo kanina. Matalas din palang pandinig ng Mang Tino kahit may edad na. Kahit naman ako ay kinabahan din eh. Pero hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Pero ang mahalaga ngayon, alam na nila ng mga sundalo tayo at hindi na natin kailangan pang magpanggap. Pasalamat na lang tayo na mabay si Aling Berta at Inang Salve. Dahil kung hindi, siguro nga ay pinagbabaril na tayo ni Mang Tino kanina. Maswerte pa rin pala tayo, sir, no? Tama ka, Reyes. Sa ngayon, kailangan muna natin magpalipas ng gabi dito. Ilang sandali pa ang lumipas bago muling bumukas ang pinto. Bumalik si Aling Berta, may bitbit na maliit na bandehadong kahoy. Kita ko naman sa mukha niya ang pagod, pero may halong malasakit ang ngiti. Oh, eto na. Pasensya na kayo dyan, ha? Eto lang ang maihahain namin. Nilagang kamote lang talaga ang kinakain namin tuwing hapunan. Ayos lang ho, Aling Berta. Maraming salamat ho. Salamat po, Aling Berta. Salamat po, Aling Berta. Pero wag niyo po sana mamasamain na. Kamote lang po ba talagang kinakain niyo tuwing hapunan? Ang ibig kong sabihin, iba po talaga kapag kanin, di ba? Nasanay na kami sa ganito, iho. At limitado lang din ang bigas namin dito. Isang beses lang kami sa isang buwan bumababa ng bayan para makipag-barter ng gulay. Palit ng bigas. Kung minsan, kulang pa nga. Gaya ngayon, naubusan kami. Pero kailangan naming hintayin si Kardinal na makabalik dito galing sa bayan. Isang beses lang sa isang buwan? Bakit isang beses lang po? Delikado para sa amin na masundan kami dito. Kaya hanggat maaari, hindi talaga kami pumupunta ng bayan kung hindi kinakailangan. At kung ano nga ni, yun na yun. Kamote, gabi, minsan saging. Yun ang kinakain namin. Natutunan na rin naming mabuhay ng ganito. Ganun po pala. O siya, sige na. Kumain na kayo para pagkatapos nyo dyan, makapagpahinga na rin kayo. Ako ilalabas na at magpapahinga. Teka lang ho, Aling Berta. Bakit, iho? Gusto na ho kasi namin umalis bukas ng umaga. Pero baka ho hindi pumayag si Mang Tino. Yan lang ba? Kaya na ba ng katawan ng mga kasama mo ang mahabang lakaran? Magaling na ba ang sugat mo, iha? Opo, ayos na po ako. Kayang-kaya ko na po. O siya, sige. Kakausapin ko si Tino ngayong gabi. Ako na ang bahala sa kanya. Maraming salamat po, Aling Berta. O siya, sige. Sige na, lalabas na ako. Tahimik ang silid matapos umalis ni Aling Berta. Nakahiga ako sa papag noon habang si Dindo ay nakaupo sa papag
at si Sargento naman ay nakatayo malapit sa pintuan na nakapumulsa. Ako naman dahan-dahan kong ginagalawan pa ako at nararamdaman kong tuluyan nang nawala ang sakit nito pagkatapos ng gamutan. Dahan-dahan naman akong bumangon para sabayan sila sa pagkain. Kumakalam na rin kasi ang sikmura ko noon. Sarge, kumain na po tayo. Reyes, kain na. Sige, Mukhang mainit pa yata itong kamote. Oo nga, sir. Mukhang masarap. Matagal na din na hindi ako nakakain nito eh. Parehas pala tayo. syempre. Nakasanayan na po natin kumain sa fast food. Kaya nakakalimutan na po natin kumain ng ganitong klaseng mga pagkain. Tama ka dyan, Reyes. Pero kung titingnan mo ang sitwasyon nila, nakakaawa talaga sila. Bukod sa nangyari sa kanila noon, iniwalan pa sila ng pagkakataong makita kung gaano kaganda ang mundo. Lagi na lang silang nagtatago at ultimong pagkain nila ay limitado pa. Yung inaakala nating mortal na kalaban ay pinoprotektahan lang pala ang kanilang sarili laban sa mga militar. Hindi ko nga lubos maisip kung paano nila nakakayanang manirahan dito sa loob ng tunnel. Pero wala naman tayong magagawa. Dahil pinili nilang buhay na to. Hayaan na lang natin sila. Ang importante ngayon, pinayaan nila tayo na manatili rito kahit kalaban ang tingin ni Mang Tino sa atin. Hindi din naman natin siya masisisi, sir. Tama ka dyan, Reyes. Basta ang tutuparin ko ang pangako ko sa kanila. Pero sir, kung tutuparin niyo ang pangako niyo, ano na lang sasabihin ni Kapitan? Hindi naman sila naniniwala sa mga aswang at walahin sa paniniwala natin. Santos, makinig kang mabuti. Pag-uwi natin, sasabihin ko sa Kapitan na maling intel ang natanggap natin. Ang nakaharap natin ay mababangis na nilalan sa lugar, hindi mga rebelde. Hindi ko sila pwedeng ituring na rebelde dahil inosente sila. Bilang sundalo, tungkulin natin ang misyon. Pero responsibilidad din natin na protektahan ang mga inosente. Diyan lang talaga ako bilib sa'yo, Sarge. Lalaking may isang salita at prinsipyo. Napangiti naman ako sa narinig mula kay Sargento at mas lalo ko siyang hinangaan noon dahil sa kabutihan ng puso niya. Nagtama ang paningin namin noon pero syempre Miss Anne, hindi ko magawang makipagtitigan sa kanya. Kaya umiwas ako at nagpaalam na para matulog. Humiga ulit ako sa kama, huminga ng malalim at pilit na ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko naman namalaya na nakatulog na pala ako. Pero bandang 12:00, nagising ako at nakita kong nakaupo si Sargento sa papag at nakatingin sa akin. Napalunok ako nang magtama ang tingin namin sa isa't isa. Sir, gising pa pala kayo. Hindi ba kayo makatulog? Oo. Hindi na siguro ako matutulog. Pero sir, kailangan nyo ng lakas. Mahaba-haba pang lalakarin natin bukas. Reyes, huwag mo na akong isipin. Sanay na ang katawan ko sa bakbakan. Ikaw nga ang iniisip ko ngayon eh. Po? Ako? Naku sir, wag nyo na po akong isipin. Ayos na po ako. Masamang damo yata to, no? Seryoso. Sobra mo akong pinag-alala kanina. Buti na lang dumating si Aling Berta. Dahil hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag nawala ka. Siguro, hindi ko pa po talaga oras mamatay noon, sir. Patawarin mo sana ako kung nabigo akong protektahan ka. Sir, hindi niyo naman po kasalanan ang nangyari sa akin. Sadyang tuso lang talagang aswang na yun. Kaya wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Kahit na, mali pa rin ang naging desisyon ko. Alam mo, hanggang ngayon hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang. At ang pinakamasaklap pa, harap-harapan tayong naloko ng babaeng yon. Napakagaling niyang magpanggap sa harapan natin. Oo nga, sir. Buti na nga lang, hindi kayo tuluyang na-inlove dun eh. Buti nalaman agad natin ang totoo. Teka, ako? May in love sa babaeng yun? Opo. Di ba yung mga ganong klaseng babae naman ang tipo nyo? Mala Maria Clarang galaw, mahabang buhok at maganda. Sino naman nagsabi sa'yo na ganyang klaseng babaeng tipo ko?
Syempre, ganyan naman talagang tipo ng mga lalaki, sir. Yan ka nagkakamali sa sinasabi mo, Reyes. Imposibleng mangyari yan. Imposible? We, sir talaga oh. Huwag ka na mag-deny. Nahihiya ka pa talagang aminin na nagkagusto ka sa isang aswang. Wala nga akong gusto sa Delilah na yon. Ang kulit mo ah. Wala daw. Nagpresinta pa nga kayong ihatid siya kagabi. Iniisip mo ba talaga na gusto ko si Delilah? Oo. Halata naman po, sir eh. Kung hindi lang siguro aswang yon, baka nga hindi ka sumama sa amin pa uwi. Reyes, mali ang iniisip mo. Pumasok tayo sa baryong yon para sa misyon. Wala na iba pang dahilan. Tsaka, may iba na akong gusto. At hindi si Delilah yon. Sino po? Kilala ko po ba? Nasa kampo po ba? Kapwa nating sundalo? Hindi! Hindi! Oh. Hindi! Sir, si Santos! Santos! Santos, binabangungot ka! Napatigil kami pareho no nang marinig ang pagsigaw ni Reyes na nanginginig ang buong katawan. Halatang binabangungot siya kaya agad naming niyugyug ang katawan niya para magising. Napabalikwas siya ng bigla, pawis na pawis at hinihingal. Napatingin kami pareho sa isa't isa habang nakaabang sa sasabihin niya. Ang sama ng panaginip ko, Sarge. Ano bang panaginip mo? Bakit takot na takot ka? Tila pa daw ako ng dambuhalang aso, Sarge. Akala ko nga totoo dahil naramdaman ko talaga yung sakit ng kagat niya. Bangungot lang yun, Santos. Nandito tayo sa loob ng tunnel kaya wala kang dapat ipag-alala. Mukhang ligtas naman tayo dito eh. Alam ko, Sarge. Puti nga nagising ako eh. Huwag mo na kasi masyadong isipin pa ang nangyari kanina. Sige na, matulog ka na ulit. Sige, Sarge. Kayo din. Matulog na po kayo para makabawi po kayo ng lakas para bukas. Oo, Santos. Matulog ka na rin, Reyes. Sige po, sir. Inaantok na din po ako eh. Sa totoo lang, ayoko pa sanang matulog noon dahil gusto kong marinig ang sagot niya sa tanong ko kanina. Pero syempre, ayoko ring isipin niya na sobra akong interesado sa kung sino yung babaeng yon. Sa kabilang banda naman, aaminin kong medyo nasaktan ako sa narinig ko dahil alam kong malabong maging ako yung babaeng yon. Pilit ko na lang ipinikit ang aking mga mata at huminga ng malalim hanggang sa nakatulog na rin ako. Kinabukasan, maaga kaming ginising ng mahinang katok. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin sina Mang Tino, Aling Berta at ilan pang armadong rebelde. Ngunit hindi galit ang nasa mga mata nila, kundi bahagyang ngiti. Magandang umaga sa inyo. Pasensya na kung nagising namin kayo. Kailangan nyo lang na maganda dahil ihahatid na namin kayo palabas sa gubat. Ihatid ho. Sasamahan namin kayo hanggang makalabas kayo ng gubat para masigurado namin ang kaligtasan ninyo. Maraming salamat ho sa inyo. Pero ayoko malagay sa alanganan ang buhay nyo dahil lang sa amin. Sapat na ho na iniligtas nyo ang buhay namin. Kaya na po namin ang sarili namin kaya wala ho kayong dapat ipag-alala. Ay, kung ganon, papadalhan ko na lang kayo ng panlaban. Hindi lang basta barel. Ito ay may kasamang makapangyarihang orasyon. Kung sakaling may umatake ulit na aswang, may magagamit kayo para maprotektahan nyo ang sarili nyo. Salamat ho, Inang Salve. Sobrang laki ho talaga ang nagtulong nyo sa amin. Maliit na bagay lang yan, kaya huwag kayong magpasalamat. Basta lagi niyong tatandaan na kailangan niyong tatagan ang loob niyo sa lahat ng pagkakataon. Lagi naman hong matatag ang loob namin, Inang Salve. Handa ho kami sa kung ano man ang mangyayari. Mabuti. At Tino, ibigay mo na sa kanila ang mga baril na gagamitin nila. Ito na ang mga baril ninyo. Pasensya na kagabi. Nadala lang ako ng emosyon ko. Huwag kayong mag-alala. Buo na ang tiwala ko sa inyo. Naniniwala naman ako may isang salita ang sundalong katulad mo. Salamat ho, Mang Tino. O siya, sige na. Umalis na kayo habang maaga pa. Medyo malayo pa ang lalakarin ninyo. Eto, nilagang kamote. Baunin nyo kung sakaling gutumin kayo. Pasensya na kung yan lang ang meron kami ngayon.
Salamat po sa lahat, Aling Berta. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo sa amin. Utang ko po sa inyong buhay ko. Walang anuman, Iha. Huwag niyo lang sanang kalimutan ang ipinangako niyo sa amin. May isang salita po ako, Aling Berta. Pinapangako ko po yan sa inyo. O siya, sige na. Matapos kaming magpaalam sa kanila ay naglakad na kami palabas ng tunnel. Paglabas namin noon, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gubat. Madilim pa rin kahit umaga na dahil sa kapal ng mga puno. Hawak-hawak namin ang mga baril na ibinigay ni na Inang Salve habang naglalakad at nililibot ng tingin ang buong paligid. Tansya ko ay nasa mahigit 1 oras na kami naglalakad noon kaya huminto muna kami saglit para makapagpahinga nang may marinig kaming pag-angil ng mabangis na hayop sa unahan. Mga demonyo! Magbabayad kayo sa pagpatay niyo sa apo at sa asawa ko! Oh, Ang lola ni Delilah! Reyes! Santos! Fire! Mga walang hiya! Kayong mga halimaw! Hindi na kayo dapat binubuhay pa! Kung may mga tunay na kalaban dito sa mundo, kayo yon! Kayong mga nambibiktima ng mga inosente! Wala kayong puwang na manatiling buhay! Hindi! Hindi naman kami nahirapan noon sa pagpatay sa aswang na yon dahil mas mahina ito kumpara kina Delilah at sa lolo niya. Pero hindi pa rin nawala ang kaba at tensyon sa pagitan namin. Hindi agad kami nakagalaw matapos bumagsak ang katawan ng matanda. Nakahandusay siya sa lupa. Pilipit ang mga kamay. Dilat ang mga mata na parang may hinahanap pa kahit patay na. Ang lakas ng loob niya magigante! Buti na lang hindi tayo nahirapan sa kanya. Sa tingin mo, may natitira pa kayong aswang na buhay dun sa baryo? Hindi ako sigurado dyan, Santos. Kailangan na nating umalis dito ngayon na. Copy, Sarge. Konti na lang. Mararating na natin ang exit point. Habang nagmamadali kaming naglalakad, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko sa tenga ko. Paulit-ulit kong nililingon ang likuran namin. Hindi pa rin ako nagpakampante nun hanggang sa bumungad na ang pamilyar na marka sa puno, ang exit point. Agad kaming pumasok sa loob ng kotse at huminga ng malalim para bumawi ng hangin. Sa wakas, makakauwi na rin tayo. Oo nga, sir. Salamat kina Aling Berta at Mang Tino. Kung wala sila, baka hindi na tayo nakauwi ng buhay. Kaya dapat tuparin natin ang pangako natin sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Ang mahalaga ngayon, ligtas na tayo. Pagdating namin sa kampo, agad na nagtungo si Sargento Carpio sa opisina ni Kapitan Pablo para magbigay ulat. Naiwan kami ni Dindo sa labas ng opisina noon at naghihintay. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila sa loob. Ang alam ko lang, seryoso ang mga mukha nila bago magsara ang pinto. Ramdam ko pa naman noon ang kirot sa balikat ko kahit tuyo na ang sugat. Siguro ay nabinat ito sa naging engkwentro namin kanina. Pinagpapawisan naman ang palad ko sa kaba habang iniisip kung paninindigan ba ni Sargento ang pangako niya sa mga taong nagligtas sa buhay namin at kung paniniwalaan ba siya ni Kapitan Pablo. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at nagtama ang paningin naming dalawa. Reyes, pasok ka muna saglit. Yes, sir. Teka, di ba ako kasama dyan, Sarge? Hindi na, Santos. May gusto lang makita si Kapitan. Kapitan, ang sugaton ni Reyes ang patunay na totoo ang sinasabi ko. Nakagato siya sa balikat nang atakihin kami ng mga mabangis na hayop na yon. At sa tingin ko, kung hindi lang kami sinuwerte, baka natulad na kami sa naunang scouts dahil napaka-agresibo po talaga ng mga hayop na nakasagupa namin. So confirm, hindi rebelde ang pumatay sa mga scouts. Mababangis na hayop ang may gawa. I-restrict ang buong area. Effective immediately. Walang clearing operation. Walang combat action. Hindi military objective ang lugar. Ano bang paglabag dito ay may kaukulang pananagutan. Opo, Kapitan.
Hindi ba naayon sa plano ang naging resulta? Binabati ko pa rin kayo. Nakauwi kayo ng buhay mula sa inyong misyon. Salamat ho, Kapitan. Nakahinga naman ako ng maluwag nang marinig ang naging desisyon ni Kapitan. Tahimik kaming lumabas ni Sargento sa opisina at pagdating namin sa labas ay naroon si Dindo, nakasandal sa pader at halatang naghihintay sa ibabalita namin. Ano sir? Anong sabi ni Kap? Naniwala ba sa inyo? Oo, Santos. Mabuti naman po kung ganun. Sir, pwede na po ba akong umuwi? Gusto ko na pong makita ang pamilya ko eh. Miss na miss ko na po sila, lalo na yung anak kong bunso. Walang problema, Santos. Makakauwi ka na. Salamat, Sarge. Sige, mag-iingat ka. Tumango si Dindo at naglakad palayo. Bit-bit niya ang bag niya. Naiwan naman kaming dalawa ni Sargento sa loob. Hindi ko maiwasang tingnan siya. At nagulat naman ako nang mapako ang paningin naming dalawa sa isa't isa. Reyes, Sir, tungkol pala ito sa napag-usapan natin kagabi. At sa tanong mo sa akin, saan dun, sir? ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Tapos na ang misyon. Kaya sa pagkakataong ito, ibang misyon naman ang gagawin ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Gusto kita, Reyes. Napalunok ako noon sa gulat nang marinig ko ang sinabi ni Sargento. Halos kumawala ang dibdib ko sa bilis ng tibok ng puso ko. Mas lalo pa itong kumabog nang marahan niyang hawakan ang kamay ko. Teka, sir. Hindi magandang biro yan, ha? Hindi nakakatawa. Maniwala ka man o hindi. Totoo yun, Reyes. Ang labo niyo naman, sir. Mukha pa nga akong lalaki kumpara kay Dindo, eh. Tapos sasabihin niyo sa akin na gusto niyo ako? Nagpapatawa yata kayo. Reyes, maikli lang ang buhok mo. Pero babae ka pa rin sa paningin ko. Pero siguro, tama nga sila. Wala akong pag-asa sa'yo. Dahil babae rin ang gusto mo. Ano? Sir, maikli lang ang buhok ko pero hindi pa ko tibo, no? Kung ganun, may pag-asa pa pala ako sa'yo. Magiging unfair at sinungaling naman po ako sa inyo. Kung sasabihin kong hindi kita gusto. Ibig sabihin, gusto mo rin ako? Nauna ang kaba sa dibdib ko noon, kaya tanging pagtango at pagngiti lang ang nagawa ko. Ikaw ba naman ang nasa sitwasyon ko, Miss Anne? 2 taon ko ng crush si Sargento at hindi ako umaasa na mapapansin niya ako. Tapos bigla na lang siyang magtatapat sa akin. Sino ba naman ang hindi magugulantang doon? Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang araw na yon. Kitang-kita ko namang tuwang-tuwa siya at wala namang mapaglagyan ang saya ko noong mga oras na yon. Ngayon, mahigit 2 dekada na kaming kasal. Talagang napakasaya ng buhay namin pero hindi ko maiwasang balik-balikan ang mga alaala noon. Maraming salamat po, Miss Anne, sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin para maibahagi ang kwento namin sa inyo. Muli, ako po si Gabriela at dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Kung minsan nga sa buhay, hindi natin agad malalaman kung sino talaga ang ating kaaway o kakampi. Kung sino ang pwede nating pagkatiwalaan at sino ang hindi. Gaya nga ng nangyari sa 3 sundalo. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang mga rebelde na unang inakala nilang kaaway ay sila pala ang magliligtas sa kanila mula sa tunay na panganib. Sabi nga nila, don't judge a book by its cover. Kaya, mahal naming listeners, huwag nating husgahan ang tao batay lamang sa itsura o reputasyon. Minsan ang mga taong akala natin ay masama, sila pala yung mabuti. At ang inakala nating kaibigan ay siya palang tunay nating kaaway. Kaya naman, sa bawat landas na tatahakin natin, kailangan nating maging maingat at laging handa sa lahat ng posibilidad.